sobrang toxic na ng buhay, gusto ko lang magpahinga. Kaso pagbukas sa cellphone at scroll sa social media, na pagkunot ang noo, sabing-sabing ano na naman to. Napasabi talaga ako, ano na naman to? Ano namang kalokohan to? Yo, may mga bagay talaga na hindi natututunan sa paaralan, no? Like, kabuti ang asal. Minsan nga, mas marami pang magagalang, no? Maayos kausap, friendly, na hindi nakapagtapos sa pag-aaral, yung nakikita mo lang sa daan, kaysa yun sa mga edukado, no? Minsan parang ang taas pa nilang magsalita. Parang ang taas-taas nila. And isang maganda example dyan is yung pag-uusapan natin ngayon, no? Kita nyo naman sa title, isang doktor ang nagwala sa isang Jollibee. I mean, I feel like Jollibee is yung lugar kung saan may kita mo talagang iba't ibang kaguluhan, no? I feel like sa Jollibee, pag naghahanap ka ng possible na away o pagsimula ng away na isang fast food o sikat na kainan, Jollibee agad yung mapupuntahan mo, no? Sikat ang Jollibee sa mga ganito, no? This time nangyari ito sa Jollibee NLEX sa Mexico, Pampanga. Damn, international, no? Kung saan may isang doktor ang medyo hindi nagustuhan yung serbisyo ng mga taga Jollibee doon kasi ang gusto niya instant, no? Yung prosesong ginawa through electronically like e-wallet or yung payment na ginawa through e-wallet, gusto niya i-refund instant in cash. Burger lang. 45 lang. God damn! Grabe yung gigil, no? Grabe yung galit. So apparently, seems like hindi niya nagustuhan yung or medyo may something wrong sa in-order nila. So, nag-request siya ng refund. Maybe, I don't know, yung kiddie bill niya is hindi sapat. Or maybe dumalaw si Jollibee doon sa branch na yon but hindi siya napansin. Siguro that's the reason why gusto niya magpa-refund. But, apparently, it's just 500 pesos. 500 pesos para sa lahat ng yon. Oh man, hindi ako makapaniwala, no? Na isang doktor ang gagawa nito. Buti sana kung maintindihan ko pa ng bahagya kung isa tong, parang nakakasirang araw na pagkawala ng pera. Kasi apparently, sabi nung manager doon is marirefund siya within 3 to 5 business days. Usually, ganyan naman talaga yung process pag electronically, right? Alam naman natin yon. Even sa bangko or sa ATM, pag, hindi lumabas yung pera mo, sometimes 7 days or 7 business days. So, usually, ganoon naman talaga nagpo-process yun. Kasi, naranasan ko na yan before, no? Sa amin, nung time na yon, nag-withdraw kami ng 5,000 sa isang ATM dito, sa isang, rural bank. Tapos, hindi siya lumabas. So, pinasok namin sa loob. And then, I kinda understand. Siyempre, medyo nakasara ko kasi yun lang yung pinaka-pera namin nung araw na yon, na 5,000 na yon. But, I understand na ganoon talaga yung proseso, no? Hindi sila pwedeng dumukot ng pera dun sa, nila doon, sa bangko nila doon para ibigay sa akin, no? Hindi naman ganoon yung nag-work. Parang ganito, no? But this time, it's just 500 pesos. Nung una ko nga nabasa to, kasi late ko na nalaman tong amount na to eh. I don't know if this is accurate, but nabasa ko siya na 500 pesos lang. Nung una, sobrang nag-iisip talaga ako na gaano kaya kamahal yon, yung amount na kailangan lang i-refund, na kailangan ganito kagalit si doktora. Kasi dalawa lang sila. So most probably, ang pinakamalaking amount na possible, kasi medyo malaki si kuya, no? Siguro mga 1,000, right? Sa 1,000 na nga ngayon, meron ka ng isang 8 pieces na bucket ng Jollibee, no, na Chicken Joy.
it's impossible for the two of you na maubos. Right? It's 800 plus or 600, I don't know. Something like that. Tapos, kanin, imposibleng maging sobrang laki ng amount. And apparently, it's just 500 pesos. And dahil hindi ma-refund sa kanila in an instant, nanggigil agad siya. I mean, kitang-kita dito, tinan nyo. Pagdating pa lang ni doktora dito, nakita nyo na gano'n na yung kamay nyo. Ano ba yun? Naalala ko tuloy nung elementary ako, nangihingi ako ng 5 piso sa tatay ko or 10 piso pa computer. Ganyan na ganyan ako Ganun pa. Aka na. Computer ako. parang ganun no? Na parang demand niya agad na ngayon na, no? Ngayon na. And dito sa video na to, makikita natin na porket nagula yung asawa niya, napaisip tuloy siya na, pwede pala yun, no? Ako rin. So, binalikan niya kasi naayos nung staff yung mga lalagyan ng kutsara. So, tinulak niya ulit. And then, tinulak pati niya yung, yung parang pangkahan nila, yung pang receipt. Which is, kung may mangyari yung masama doon, mas mahal pa yun sa 500 pesos mo, no? Ikaw pa ang magbabalik ng pera sa kanila and most probably, baka magreklamo pa sila sa'yo, doktora. So, ikaw pa magbabalik, no? Ikaw pa magbabalik ng mas malaking amount. Oh, man. At maliban pa doon sa possible na ikaw pa ang magbalik ng mas malaking amount kasi doon sa 500 na yun, sikat ka na, no? Sikat ka na sa social media. This is actually Doktora Ana Decentencio, yeah, and her husband Hilary Ivan Ricardo. Si Doktora is an orthopedic doctor, not orthopedic doctor, and nakapagtapos sa UP, no? Like, pag nabanggit mo yung mga bagay na yon, no, na isang doktora nakapagtapos sa UP, parang isipin mo na they will understand, no, na yung 500 pesos is hindi agad marirefund immediately. Pero hindi, no? Hindi ako mapaniwala na gano'n klase yung gigil ni doktora, no? Mukhang wala siyang pasensya. No? Ang hirap nun as a doktora na wala kang pasensya. Paano kung meron kang pasyente na hindi makaintindi? Di ba? So, mawawalan ka na lang ba ng pasensya as a doctor? Come on, man. Well, these two clowns, we don't have any update yet kung ano nangyari. There's a lot of comments and posts in social media requesting for yung lisensya ni doktora to be revoked or suspended as a doctor. But we will see, no? We will see in the next episode of Dragon Ball kung anong mangyayari. But for now, let's clown on this too, man. Na hindi lang napagbigyan ni Jollibee ng picture, nagtantrums na, no? Sa mga batang nagtantrums sa Jollibee. Hindi mo alam, may magkasawa na ba to? Parang magjowa lang ata to, no? Na magjowang moody pa, no? Parang 14 to 15 years old yung datingan, no? Na hindi na-refund yung 500. Tapos ayun lang mismo yung amount na pang-date nilang dalawa. Kaya nagwala sa Jollibee. Ganun yung datingan nila, no? Kita mo si kuya dito, chill lang, no? Parang nanonood. Sabi sa inyo pag gusto niyo manood ng mga away-away, punta kayo na Jollibee. Ito ni kuya, chill lang siya dito, no? Alam niya na may mangyayari, But yeah, I just wanna talk about that. I just wanna yap about this. Because, sobrang nakakatawa, no? Sobrang liit na amount. Gulot na gulot ako, 500 pesos. Para sa ganito kalaking, kaguluhan. Parang, ganun na ba kababaw yung presyo mo para sirain yung, pangalan mo? Yung reputasyon mo bilang isang doktor? 500 pesos lang? Damn. Well, yeah, I mean, I just wanna yap about it. Yun lang.